Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Oktubre ngayong taon bumagal sa 4.9% ayon sa PSA. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinulong ang mga miyembro ng gabinete ukol sa estado ng gastos ng mga ahensya ng pamahalaan. Dating OVP spokesperson, Attorney Barry Gutierrez at iba pang mga paglilipat ng 125 million pesos na confidential funds sa Office of the Vice President noong nakaraang taon. Colonel Ray Ragay Lopez kauna-unahang naghain ng Certificate of Candidacy para sa gaganaping special elections sa papalit na congressman sa ikatlong distrito ng Negros Oriental. 100,000 pisong pabuya sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga suspect sa pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon, ipinangako ng Presidential Task Force on Media Security. At pagdinig ng Senado hinggil sa mga kontrobersiya sa Socorro Bayanihan Services Incorporated, ipinagpatuloy ngayong araw. Higit 200 mga bata namatay umano sa Sitio Kapihan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, November 7, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagbabala si United Nations Secretary General Antonio Guterres na nagiging graveyard o libingan na para sa mga bata ang Gaza dahil sa tumitinding airstrikes ng Israel. Aniya, mas nagiging kailangan sa bawat oras ang pagkakaroon ng humanitarian ceasefire. Sa isang joint statement ng UN agencies, tinawag na horrific o nakakahindik ang pagpaslang sa mga sibilyan sa Gaza at Israel. Pinaigting pa ng Israel ang airstrikes nito sa Gaza Strip at target ang Hamas infrastructure. Batay sa Israeli military, nasa 450 Hamas targets ang tinamaan nito sa nakalipas na 24 na oras, kabilang na ang anti-tank missile launch pads. Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. More journalists have reportedly been killed over a 4-week period than in any conflict in at least 3 decades. More United Nations aid workers have been killed than in any comparable period in the history of our organization. May panibagong delay sa pagpapauwi sa mga Pilipino na nasa Gaza Strip dahil sa tumitinding bakbakan ng Israeli forces at Hamas militants. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, nagsara din ang Rafah border crossing at inaalam pa nila kung kailan ito bubuksan muli, pero umaasa ang DFA na isa sa ipa-priority na makatawid sa muling pagbubukas na ito ay ang mga Pilipino na nag-aabang doon. Unfortunately, we did announce that they would start going home, but this is beyond our control. The border is still closed. The Rafah border is still closed. But there are talks going on how to open it, of course. And we will be among the first to leave once it's open again. You see? So you just pay updates. I cannot say when it will happen other than it's not today. It will be closed for the third straight day. Ayon pa sa opisyal, sa ngayon ay may pagkain pa naman ang mga Pilipino na nasa Gaza, pero pangamba ni De Vega, kung tumagal pa ng hanggang 3 buwan ang gera, baka maubos na ang supply ng mga Pilipino na nandoon. Nakauwi na kahapon ang ika-5 batch ng mga overseas Filipino workers na nirepatriate mula sa Israel. Kasama na din sa mga dumating ang mga labi ng isa pang Pilipina na nasawi sa pagsalakay ng militanteng Hamas sa Israel.
Isa pang batch ng mga OFW na galing Israel ang inaasahang darating din ngayong araw. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. 22 taon nang nagtatrabaho sa Israel si Elvira. Lahat daw ng giyera sa bansa ay naranasan na niya, kaya pangkaraniwan na lang para sa kanya ang gulo doon. Dati ay 2 hanggang 3 araw lang daw ay natatapos na ang gulo. Nakatira siya sa Haifa City na nasa hilagang bahagi ng Israel, malapit sa Lebanon. Pero dahil sa pag-atake ng mga militanteng Hamas simula noong October 7, nagpabago daw ito sa kanyang desisyon para umuwi na ng Pilipinas. Dahil po hindi po namin inaasahan yung pag-atake ng Hamas, dahil yung karahasan na ginawa nila. Kaya po nagdesisyon na po ako umuwi dito sa atin dahil po ang mga anak ko ay natatakot na. Tsaka kami rin po, natatakot na rin po kami. Dahil pati po sa may North meron po silang sinasabi na magiging level 3 na rin. Si Jason naman nakatira sa southern part ng Israel malapit sa Gaza, kaya dinig na dinig nila ang mga putukan at pagsabog ng bomba. Umuwi na daw muna siya pansamantala alang-alang sa kanyang pamilya na nag-aalala sa kanyang kalagayan doon. May time po natutulog kami, hindi na po kami makatulog dahil magdamag po yung sumasabog. Tapos po, may mga time pa po na may kumakatok pa po sa flat namin, mga di natin po kilala kung sino. Kaya nag-decide na rin po ako kahit mahirap, umuwi na muna po para po sa aking family. Kasama sila sa ikalimang batch ng OFW na umuwi kahapon ng hapon sa Pilipinas. 22 sila sa kabuuan na kinabibilangan ng 19 na caregivers, 3 hotel workers at may 1 sanggol. Kasabay dito ang abo ng caregiver na si Mary Grace Prodigo Cabrera na bitbit ng kanyang kapatid. Hindi pinalad si Cabrera na makaligtas ng atakihin ang kanilang lugar na Kibbutz Be'eri ng mga militanteng Hamas. Ayon sa Department of Migrant Workers, nakahanda ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Social Welfare and Development, Department of Health, TESDA at iba pa para ibigay ang anumang tulong sa mga nagbalik na OFW. So, patuloy ang whole of government approach, ang tulong pinansyal mula sa DMW at OWA, livelihood mula sa DMW at OWA, DSWD providing livelihood and psychosocial counseling, DOH immediate basic check-up and follow-through treatment kapag may nakita silang karamdaman, psychosocial counseling from DSWD and DOH. TESDA has their training vouchers with them, sabihin libreng training. Kung paano tayong tumulong magmula sa day 1 hanggang sila ay makaangat-angat ng konti at ito naman ay walang bitawan. As I always say, relasyon ang binubuo ng OWA with sa mga tinutulungan nating OFWs. Dumarami ang ating nagiging kasama sa pamilya ng pamahalaan na tumutulong para sa ating mga OFWs na nangangailangan. Ang umuwi ay makatatanggap ng financial assistance mula sa DMW na 50,000 pesos at magbibigay din ang OWA bukod pa sa livelihood assistance at psychosocial counseling. Personal ding sinalubong ni Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Plus ang mga labi ni Mary Grace Cabrera upang makiramay at makisimpatya sa pagdadalamhati ng pamilya. Tiniyak din ito na magbibigay ang Israeli government ng tulong para sa mga pamilya ng mga Pilipino na nawalan ng mahal sa buhay sa giyera. Which means that the Israeli government will take care of the family and will continue to support the parents, the husband, if there were children, the children, will continue to support them through a monthly income and through different programs that we as government take responsibility because we understand what it means to sacrifice your life when you are attacked by terrorists. Ayon kay Plus, ang mga Pilipino na caregiver sa Israel ay napamahal na sa kanilang amo kaya pamilya na kung ituring sila ng mga Israeli. Samantala, ngayong araw inaasahang makakauwi na rin sa bansa ang pang-anim na batch ng OFW mula sa Israel. Kinabibilangan ito ng 42 OFW. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpatawag ng pulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga sa ilang miyembro ng gabinete. Sentro ng pulong ang ukol sa estado ng paggastos ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano yung detalye nitong ipinatawag na pagpupulong ng presidente? Yes, aga posibleng may kinalaman ito sa mga naiulat na underspending ng ilang ahensya ng pamahalaan. Ngayong umaga, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sectoral meeting kung saan pangunahing agenda ang spending performance, disbursement at deficit outlook ng government agencies, lalo't nalalapit na ang pagtatapos ng taon. Ilang ahensya na rin ang naiulat ng Department of Budget and Management na naisama sa kategorya na underspending. Ibig sabihin, hindi buong nagagamit o nagagastos ang pondo na inilaan para sa ilang partikular na proyekto o programa ng isang ahensya. Ilan sa napabilang sa mga underspending ang Department of Agrarian Reform, Department of Social Welfare and Development at Department of Energy. Kabilang sa mga dumalo sa patawag na pulong ay sina Finance Secretary Benjamin Jokno, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, DICT Secretary Jan Ivan Uy at Transportation Secretary Jaime Bautista. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Bumagal ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Oktubre ngayong taon. Base sa report ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumagal sa 4.9% ang naitalang inflation rate noong nakaraang buwan na mas mababa sa 6.1% na naitala noong Setyembre. Ayon sa PSA, pangunahing nakapagpapababa sa inflation ay ang pagbagal ng year-on-year increase sa food at non-alcoholic beverages. Posible pang mapababa ang presyo ng mga pangunahing produktong agrikultura sa bansa ayon sa bagong talang kalihim ng Department of Agriculture. Titingnan din ng opisyal kung may korupsyon sa ahensya. Ang detalye sa ulat ni Ray Pelayo. Pagpapalakas sa produksyon ng pagkain sa bansa ang nais ngayong tutukan ng bagong kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Ayon kay Secretary Francisco Laurel Jr., pangunahin na dito ang bigas. Maaari pa anyang mapababa ang presyo nito. Pero may mga dapat ikonsidera bago nito maabot ang 20 pesos kada kilo, gaya ng nais ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The 20 peso per kilo was an aspiration, di ba? Ang problem now, we are in the 15-year high sa world market, di ba? So today, that is not possible. But with yung directive ni Presidente to modernize, irrigate, use the right seeds and mechanize and all of that, maraming gagawin. We are getting ready to do our best to try to make rice affordable. Kaya ng bulsa ng mamamayan. Bago na italagang kalihim ay nasa pribadong kumpanya si Secretary Laurel na nakaugnay sa sektor ng pangisdaan. Posible rin anya na mapababa ang presyo ng isda gaya ng galunggong pero may batas na dapat amyendahan. Iikot naman ito sa mga lalawigan para makapagdialogo sa mga magsasaka at mangingisda. Gusto ko marinig personal kung ano yung kailangan nila, ano yung hinaing nila at ano yung nakikita nilang vision nila at gusto ko makita yung kalagayan nila eh. Isa rin anya sa pangunahing ibinilin sa kanya ng Pangulo ay tingnan kung may korupsyon sa DA. Nakahanda naman anya siyang makatrabaho ang mga kasalukuyang opisyal at empleyado. Pero pasensyahan na lang kung may makita siyang katiwalian. I will be creating my own intelligence group which they are here now pero hindi sila kilala. So we will be, one of the directives also ni Presidente is to, kung may dumi dyan, clean it up. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Magandang balita po para sa mga motorista. Bubuksan na bukas ang Silang Aguinaldo Interchange ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Base sa Facebook post ng CALAX, bubuksan ang Aguinaldo Interchange pagpatak ng 12 a.m. ng November 8. Dahil dito magkakaroon na ng mas mabilis na access ang mga motorista na pupunta ng Silang Cavite at Tagaytay City. Ayon sa management ng CALAX, libre pang madadaanan ang Aguinaldo Interchange habang wala pang naitatakdang toll fee para dito. Inianunsyo ni Transportation Secretary Jaime Bautista na isang Turkish company ang kasali na ngayon sa bidding para sa gagawing rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa forum kahapon ng Economic Journalist Association of the Philippines o EJAP, sinabi ng kalihim na sa ngayon ay mayroon ng 8 potential bidders para sa NAIA rehabilitation na nagkakahalaga ng nasa 170.6 billion pesos. 6 sa 8 potential bidders ay pawang mga international companies, habang ang 2 naman ay pawang mga local firms na may foreign participation. Target ng DOTR na mai-award ang NAIA Rehabilitation Project sa unang quarter ng 2024. Balik normal na ang operasyon ng MRT3 matapos na maantala ang biyahe ng tren bandang alas 7 ng umaga kanina. Kinakailangang magpatupad ng provisional service ng MRT management matapos na matuklasan ang isang nakasabit na bagay sa may footbridge sa pagitan ng Magallanes at Taft Station. At para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero, kinailangang limitahan ang biyahe ng MRT mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard Station. Pasado alas 8 na ng umaga nang maibalik sa normal ang biyahe ng mga tren. Humingi naman ang paumanhin ang management sa lahat ng mga naabalang pasahero. Roundup Balita. Opisyal nang pinasimula ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang Dagat Langit Lupa o Dagitpa Joint Exercises sa isang seremonya sa Camp Aguinaldo sa Quezon City kahapon. Pinangunahan ni AFP General Romeo Browner Jr. ang nasa mahigit 1,500 active at reserve forces ng Army, Air Force, Navy, Marines, Special Operations Command at Cyber Group. Ayon sa AFP, isasagawa ang Staff Command Post Cyber Defense at Field Training Events sa Northern Luzon Command Area of Responsibility at magtatagal hanggang November 17. Pinaalalahanan naman ni General Browner ang mga kalahok na seryosohin ang mga pagsasanay dahil maihahanda nito ang AFP sa pagharap sa mabigat na kalaban anumang oras sa hinaharap. Inihayag ni Justice Secretary Crispin Remulla na makikipagtulungan ang National Bureau of Investigation o NBI sa Philippine National Police kaugnay sa investigasyon sa umunoy sleeper cells ng China dito sa Pilipinas. Ito ay isang sikretong grupo na naka-standby para gumawa ng infiltration o makikialam sa gawain ng isang bansa. Ayon kay Remulla, maaaring magkaroon ng sharing sa intelligence ang PNP at NBI. We have to share intelligence among the different agencies in the government. Even military intelligence should be part of it. Kasi ano yan the key is really intelligence sharing, so we arrive at the conclusions properly. Tinitignan ng House Committee on Basic Education and Culture ang muling pagkakaroon ng Bureau of Private Schools sa ilalim ng Department of Education upang mabigyang pansin ang mga problema at alalahanin ng mga private education institution sa bansa. Iminungkahi ni Committee Chair at Pasig City Representative Roman Romulo ang muling pagtatatag ng ahensya sa loob ng DepEd sa panel deliberation sa panukalang naglalayong palawakin ang aplikasyon ng tulong ng gobyerno sa mga mag-aaral, guro
at paaralan sa private basic education. Ayon kay Representative Romulo, nais nilang ibalik ang Bureau of Private Schools para doon makukonsulta ang mga pribadong paaralan sa bansa. Pinag-uusapan ng panel ang Unnumbered Substitution Bill na magpapalawak sa umiiral na financial program na sasaklaw sa 13 years sa basic education mula sa kindergarten hanggang senior high school sa lahat ng private basic education institution na nagpapatupad ng voucher system. Naglabas ng wage increase order ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 9 para sa mga manggagawa sa pribadong sektor at kasambahay sa Zamboanga Peninsula. Nakasaad sa kautusan ang pagbibigay ng 30 pesos na dagdag sahod sa minimum wage earners simula November 12. Punsod nito, magiging 381 pesos na ang minimum daily minimum wage ng mga nasa non-agriculture sector at retail service establishments na may 31 o higit pang empleyado, abang 368 pesos naman sa agriculture sector. Ang mga nasa kumpanya o establishment na may 10 hanggang 30 manggagawa ay makatatanggap ng 13 pesos na aumento sa kanilang arawang sahod. Ito naman ang magiging epektibo sa February 1, 2024. Samantala, may 600 pesos na dagdag din sa buwan ng sahod ang mga kasambahay sa rehiyon. Ipinagtanggol ni House Speaker Martin Romualdez ang Kamara laban sa mga umaatake sa institusyon sa talumpati nito sa pagbubukas ng sesyon kasunod ng 5 linggong recess. Tinukoy naman ni House Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naninira sa Kamara de Representantes. Narito ang ulat ni Rosa Licols. Sa muling pagbubukas ng second regular session ng Kamara matapos ang 5 linggong recess kahapon, nagbigay ng talumpati si House Speaker Martin Romualdez kung saan iginiit nitong handa siyang ipagtanggol ang institusyon laban sa mga umaatake rito. Nakatanggap umano ng pagbatikos ang Kamara sa kabila ng kolektibong nagawa ng mga mambabatas at mga naipasang panukalang batas. Sa kabila nito, mataas pa rin anya ang ratings na natanggap ng institusyon mula sa publiko. Ayon pa sa House Speaker, trabaho lang ang ginawa nila at walang personalan ng repasuhin ng panukalang pondo para sa taong 2024 ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa kanyang speech, walang binanggit na pangalan ang House Leader. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Gayunman, pagkatapos ng talumpati nito, nag-convene bilang Committee of the Whole ang House of Representatives upang ipasa ang House Resolution 1414. Ang resolusyon ay bilang suporta at pagsusulong ng integridad at reputasyon ng House of Representatives. Sa plenaryo, nais ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman na tukuyin kung sino ba ang partikular na umaatake sa Kamara. Subalit bago pangalanan sa plenaryo, nagbitiw bilang Partido ng Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban member si House Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales. Pinangungunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang PDP Laban. A leader or previous leader of this country. Well, I think, Mr. Chairman, the gentleman from Albay knew who is that. Why is the name of that accuser so sacrosanct that we cannot mention it before this body? I will answer the question of Congressman of Albay, Congressman Edsel Lagman. But before I will answer your question, Mr. President of the PDP party, are you here? Mr. President, Congressman Alvarez, the one who uttered that word is our chairman from PDP Laban. Before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP Laban. The former president
former President Rodrigo Roa Duterte, the one who said that, Mr. Chairman. Pagkatapos naman ito, sunod-sunod nang naghain ng kanilang manifestasyon ang ilan pang high-ranking congressmen at mga kinatawan ng political party sa Kamara upang ipahayag ang kanilang suporta para kay House Speaker Romualdez. Matatanda ang nagpahayag ng suporta ang mga kongresista kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro matapos itong bantaan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang interview. Maging ang Kamara, inaakusahan din ng dating presidente bilang pinakabulok umanong institusyon at nakikinabang umano ang mga kongresista sa pork barrel, isang budget item na discretionary fund at idineklarang iligal ng Korte Suprema noong 2013. Ginawa ng dating Pangulo ang pahayag matapos na magdesisyon ng Kamara na tanggalan ng confidential funds ang tanggapan ng anak nitong si Vice President Sara Duterte na concurrent secretary din ng Department of Education. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas na ang pulisya ng computerized facial composite ng isa sa mga suspect sa pagpatay sa broadcaster sa Misamis Occidental kamakalawa ng umaga. May ilang anggulo na ring sinusundan ng mga otoridad kaugnay ng karumal-dumal na pamamaslang. Narito ang report ni Lea Ilagan. Mayroon ang mga motibong tinitingnan ang Philippine National Police sa pagpatay sa mamamahayag sa Calamba, Misamis Occidental nitong linggo ng umaga. Kabilang dito ang personal at ang trabaho ng biktima bilang isang mamamahayag sa radyo. May mga anggulong sinusundan. Yung isang anggulo may connected sa trabaho, yung isang anggulo is medyo personal. Naglabas na ang Philippine National Police ng computerized facial composite ng isa sa mga suspect sa pagpaslang kay Juan Humalon alias Johnny Walker. Ang naturang suspect ang sinasabing naiwan sa may gate ng bahay ng biktima nang pasukin ng gunman ang bahay ng broadcaster at pagbabarilin ito habang nagpoprograma sa radyo. Sa inilabas na computerized facial composite ng PNP, ito ay may taas na 5'5 hanggang 5'6, tinatayang nasa 40 taong gulang pataas. Mayroong medium built na pangangatawan, nasa 70 kilos at mayroong fair complexion. Nakasuot ito ng pulang sombrero, green t-shirt at black short pants. May cartographic sketch na rin and they were able to review all sa the CCTVs and may mga nakuha tayong mga escape vehicle. So investigation is ongoing and ang nag-commit naman namin ng ating RD that they will do all their best to solve the case. Sinabi pa ni General Acorda na bumuo na rin ng Special Investigation Task Group ang Police Regional Office 10 na siyang mag-iimbestiga sa krimen. Wala namang ibinigay na timeline si General Acorda sa SITG. We expedite things but yung mag-create ng timeline, mahirap yon kasi we might be forcing yung ating mga police na mag-create ng kung ano ng drone o senaryo. What we want is yung katotohanan lang. Kumalat sa social media ang video ng pamamaril kay Humalon. Naisugod pa umano ng kanyang pamilya sa ospital si Humalon, ngunit ideklara ring dead on arrival. Yeah, I was shocked. The way it was done is very blatant and talagang you can see that there's those who perpetrated, there is no remorse, there is no, parang manok na lang. That's how kumbaga basta pangit tingnan lawlessness talaga ang pinapakita doon. Si Humalon na ang ika-4 na mamamahayag na napatay sa ilalim ng administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magbibigay ng 100,000 pisong pabuya ang Presidential Task Force on Media Security sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong para maaresto ang mga suspect sa pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon. Ang biktima na mas kilala sa tawag na Johnny Walker ay binaril habang nagbo-broadcast sa kanyang radio program sa Misamis Occidental noong November 5.
Ayon sa Presidential Task Force on Media Security, maaari silang makontak sa cellphone number na 0920-816-5478 para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga suspect. Nauna nang naglabas ang Philippine National Police ng computerized official sketch ng isa sa umano'y suspect sa krimen na sinasabing nagsilbing lookout sa labas ng bahay ni Humalo. Tiniyak ng Presidential Task Force on Media Security na umuusad ang mga kaso ng pamamaslang sa mga miyembro ng media sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam kay Presidential Task Force on Media Security Undersecretary Paul Gutierrez, sinabi nito na ang lahat ng kaso ng media killings na nangyari sa ilalim ng PBBM administration ay nagpapatuloy ang investigasyon. Habang ang iba naman sa mga ito ay naresolba na ang kaso. Ang pamamaril sa radio broadcaster na si Juan Humalon ang ikalimang kaso ng media killings sa ilalim ng termino ni PBBM. Bago pa ito ay naging kontrobersyal rin ang nangyaring pamamaslang kay Percy Lapid Mabasa kung saan si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang itinuturong umano'y mastermind sa krimen. Sinampahan na ng iba't ibang kaso ang mga lider ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte. Kasama dito si J. Renz Kilario alias Senyor Aguila na lider ng SBSI at mahigit 10 pang kasapi ng grupo. Kabilang sa mga kasong kakaharapin nila ay qualified trafficking, facilitation of child marriage at iba pa. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, ihilingin nila sa Supreme Court na mailipat ang mga kaso dito sa Maynila. Ipinagpapatuloy ng Senado ngayong araw ang investigasyon sa hinggil sa kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na pinamumunuan ni J. Renz Kilario o alias Senyor Aguila. Dito isiniwalat ng isang mambabatas na posibleng daang-daang bata na ang namatay sa loob ng sitio Kapihan. At para sa detalye, makibalita tayo kay Harleen Delgado live. Harleen, ano-ano yung mga bagong aligasyon sa grupo na ito at ano yung tugon dito ni Senyor Aguila? Agad sa pagsisimula nga ng pagdinig ng Senado sa umano'y kulto na Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI, ipinakita ni Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros ang larawan ng listahan ng umano'y pangalan ng mga bata na namatay sa loob ng sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Napakadami po nito. In fact, if our informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata from the ages of newborn to 4 years old. If this is true, why so many dead babies? Why are we allowing children to die? Aga nagsalita rin sa pagdinig si Randolph Balbarino na namatayan ng bagong silang na anak noong 2020. Hindi umano na itakbo sa ospital ang bata dahil ayon umano sa mga komadrona, pinagbabawal ito ni J. Renz Kilario o mas kilala bilang Senyor Aguila. Itinanggi naman ito ni Senyor Aguila at iginiit na hindi pa siya ang presidente noong panahon iyon. Hindi rin daw siya ang nagpaakyat sa mga tao sa sitio Kapihan noong 2019. Ikinagulat din ng mga senador ang isiniwalat ni Balbarino na si Senyor Aguila mismo ang umano'y nagsagawa ng internal examination sa kanyang asawa. Kung yung lahat ng mga nangamatay na bata, namatay dahil sa kapabayaan, kung pareho sila ng sitwasyon ni Randolph, yung parents na hindi pwede ibaba dahil pinipigilan ninyo, the blood of these children are on your hands. Hindi ako judge, pero ako'y ordinaryong tao lang. Pero sabihan ko kayo ngayon pa, na kung nangamatay yung mga bata na yon, kadaming bata doon na nakalibing dahil sa kapabayaan, dahil hindi nadala sa ospital, paprangkahin ko kayo, kayong mananagot doon.
Aga ipapatawag ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga kumadrona na nagpaanak sa asawa ni Balbarino sakaling magkaroon pa ng susunod na pagdinig. Nagbabala rin ito sa Secretary General ng SBSI na si Chinga Leyes Yamson matapos itinanggi na may alam ito sa function hall na ginawang paanakan sa SBSI. Samantala aga, iprenesenta rin ni Senator Hontiveros ang testimonya ni Manong Pedrito na dinukot umano sa kanilang bahay at binugbog ng mga tauhan ni Mamerto Galanida na siyang Vice President ng SBSI. Itinanggi naman ni Galanida ang alegasyon ni Balbarino na siya ang nagpapatakbo sa SBSI at hindi si Sr. Aguila. Sa ngayon aga nakakulong pa rin sa Senado sina Sr. Aguila, Galanida at 2 pang SBSI officials. At ngayon nga aga ay nagpapatuloy pa rin yung investigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay dito sa issue ng SBSI. At yun mo ng update, balik sa'yo aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Inihayag ng National Task Force for the West Philippine Sea na may mga plano ng nakalatag sa posibleng susunod na mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ginawa ang pahayag sa pagdinig ngayong araw ng House Special Committee on the West Philippine Sea. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung detalye dito sa plano ng National Task Force for the West Philippine Sea? Aga, tinanong ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang National Task Force for the West Philippine Sea kung nakahanda na ba mga tauhan ng Philippine Coast Guard at iba pang miyembro ng task force sa posibleng mas agresibo pang aksyon ng China kapag nagsasagawa ang Pilipinas ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Tinanong ito ng mambabata sa ginawang pagdinig ng House Special Committee on the West Philippine Sea. Ayon sa mga miyembro ng task force, may nakalatag na silang plano kaugnay nito. Kabilang na ang konsiderasyon sa pagdadagdag ng mga resupply mission boats at sea vessels na may bilis na 15 knots. Gayunman, nais nila itong maidetalye sa isang executive session ng House Special Committee on the West Philippine Sea. Nagsagawa ng pagdinig ang komite upang alamin ang detalye sa nangyaring insidente noong October 22 kung kailan nangyari ang mapanganib na maneuver ng 2 Chinese Coast Guard ships at binangga ang isang Armed Forces of the Philippines contracted supply boat na UNESA May 2 para sa routine at regular rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre na nakaestasyon sa Ayungin Shoal. Sa pagdinig na banggit din ang pagbangga ng isang Chinese military vessel sa barko ng Philippine Coast Guard ng kaparehong araw na yon. Batay kay House Special Committee on West Philippine Sea at Mandaluyong City Representative Neptali Gonzales, ginawa ang pagdinig upang magsilbing platform sa open dialogue at matiyak na natutugunan ang mga hamon sa West Philippine Sea. Gayon din upang ma-assess ang kasalukuyang safety measures at protocols sa pag-navigate sa lugar. Pagkatapos naman ng pagdinig, nagsagawa ang komite ng isang executive session. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Naghain ng petisyon sa Supreme Court ang isang grupo ng legal experts laban sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nais nilang ipadeklara bilang unconstitutional ang ginawang paglilipat ng pondo ng Malacanang sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Inihingi din nila na ibalik ng Office of the Vice President ang 125 million pesos na pondo. Kabilang sa mga petitioner ay ang dating spokesperson ni former Vice President Leni Robredo na si Barry Gutierrez, Christian Monsod, Gus Lagman at ang tinanggal na Finance Undersecretary Cielo Magno. Mano-mano at hindi automated ang gagawing special elections sa ikatlong distrito ng Negros Oriental para sa nakabakanting pwesto ng pinatalsik na si Congressman Arnolfo Teves Jr. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, bakit hindi automated yung special elections sa Negros Oriental? Aga, paliwanag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi kasi nila pwedeng ipagsapalaran ang pagdaraos ng halalan dahil considering nga aga itong mga vote counting machine na mayroon sila sa ngayon ay matagal na at ilang beses na rin nagamit sa halalan. Kaya ang gagawin nila ngayon aga ay magiging mano-mano ang special elections diyan sa ikatlong distrito ng Negros Oriental.
Ibig sabihin nito aga ay hindi na nga kailangan gumamit ng mga makina o vote counting machines sa pagdaraos ng halalan. Yung pangalan ng mga kandidato ay hindi na rin kailangan na naka-imprinta mismo sa mga balota. And therefore, i-apply po namin yung Section 80 ng Omnibus Election Code. Ibig sabihin, kayo po ay considered candidates na kaagad. Kapag sila ay nag-file ng certificates of candidacy, bawal yung mga fiesta atmosphere, bawal yung mga parang may festival, bawal yung napakadaming tao pag magpa-file ng COC. At again, bawal pa muna mga kampanya hanggat wala pa yung campaign period. Sa datos ng COMELEC, mahigit sa 301,000 ang registered voters sa lugar, nakatumbas nga ng dami ng balotang kailangang i-imprinta. Ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC ay nagsimula na kahapon aga at ito ay matapos hanggang November 11. Dagdag pa ni Chairman Garcia, lahat ng mga tumakbo pagkatapos maghain ng COC, sila nga ay ikonsidera ng mga kandidato at bawal silang mangampanya bago ang campaign period. Bukas naman ay tatalakay ng COMELEC and Bank kung dapat bang isailalim sa COMELEC control ang ikatlong distrito ng Negros Oriental. Ito nga special elections aga dyan sa Negros Oriental ay para doon mapunan ang nabakanting pwesto ni expelled Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. At natanong din kanina aga si Chairman Garcia kung pwede pa bang tumakbo si Congressman Teves bilang kongresista dyan sa 3rd District ng Negros Oriental. Ayon kay Chairman Garcia, ministerial kasi ang kanilang trabaho. Ibig sabihin, kung ano man ang isusumite sa kanilang Certificate of Candidacy, ay kanila lamang itong tatanggapin. Maaari lamang silang umaksyon kapag mayroong nagreklamo. Ibig sabihin, nag-file ng halimbawa disqualification case laban sa isang kandidato, ay saka pa lamang umaksyon ang COMELEC. Pero hanggat walang reklamo, lahat ng mga COC ay maaari nilang tanggapin sa araw ng paghahain ng kandidatura. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Naghain na ng Certificate of Candidacy para tumakbong congressman sa ikatlong distrito ng Negros Oriental si retired Colonel Ray Ragay Lopez. Si Colonel Lopez ang kauna-unahang aspirant na naghain ng COC para palitan ang napatalsik na si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Kahapon, inanunsyo ng COMELEC na extended hanggang November 11 ang filing ng COC para sa mga nais kumandidato sa gaganaping special elections sa 3rd District ng Negros Oriental. Sisimulan na ang konstruksyon ng irrigation project sa bayan ng Nagtipunan, Quirino Province na nagkakahalaga ng nasa 800 milyong piso. Malaking tulong nila ang proyekto sa mga magsasaka, lalo na sa mga umaasa lamang sa tubig ulan. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, gaano kadaming magsasaka yung makikinabang dito sa irrigation project na itatayo sa Quirino Province? Yes, Aga, ang proyekto ay may lawak na 1,046 hectares at nasa 685 na magsasaka ang makabenepisyo o mabibinipisyuhan ng naturang proyekto. Opisyal na nga na isinagawa ng National Irrigation Administration ang groundbreaking ceremony ng Lusod Integrated National Irrigation Project sa Barangay Dipantan, Nagtipunan, Quirino Province. Personal na si NIA Administrator Engineer Eduardo Eddie Gilen ang nanguna sa naturang aktibidad sa pakikipagtulungan ng pamahalang panalawigan na pinamumunuan ni Governor Daquila Carlo Chua kasama si dating District Representative at ngayon ay PCSO Chairman Johnny Chua. Makikinabang ang mahigit 600 magsasaka mula sa mga barangay ng Dipintin, Diduyon, Buenavista, Lusod, Villahermosa Norte, Villahermosa Sur, Poblacion Norte at Poblacion Sur ng Madela sa 800 milyong irrigation project na may kabuang service area na 1,046
ektarya. Ayon kay Administrator Gilen, ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan upang labanan ang kahirapan ay kawalan katarungan sa lipunan. Ang groundbreaking ceremony ay dinaluhan ng mahigit 600 na farmer beneficiaries. Dinalahan din ito ng iba't ibang local government units at iba pang stakeholders mula sa national government agencies. Ang naturang proyekto ay gagawin sa loob ng 3 taon. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Flores from Baguio City. Ipinahayag ni Prime Minister Anthony Albanese na nagkaroon ng pagsulong sa ugnayan ng Australia at China kasunod ng pag-uusap nila ni President Xi Jinping sa Beijing. Araw ng Sabado, November 4, nang dumating sa Shanghai si Albanese, ang kauna-unahang Australian leader na bumisita sa China simula 2016. Nakikita ang 4-day state visit bilang isang mahalagang yugto upang muling gumanda ang relasyon ng Australia at China kasunod ng trade at security disputes. Trade ang nangungunang agenda ni Albanese at nanawagan ng pagtatanggal na removal ng Chinese tariffs sa Australian goods. Nagsagawa ng recall ang American meat processor na Tyson Foods sa nasa 30,000 pounds ng chicken nuggets nito. Ito ay matapos makakita ng metal pieces sa produkto nito. Bilang pag-iingat, ang dahilan ng voluntary recall ayon sa kumpanya. Ginawa ang nuggets sa isang pasilidad at ipinadala sa mga distributor sa 9 na US states, kabilang na ang Alabama, California at Illinois. Batay naman sa US Food Safety and Inspection Service o FSIS, nakatanggap ito ng isang ulat ng minor oral injury kaugnay nito. Ipinamalas ng Team Philippines ang galing at abilidad ng mga Pinoy sa ginanap na Union International de Pentathlon Modern o Biathlete at Triathlete Championship 2023 sa Bali, Indonesia. 7 medalya ang inuwi ng mga atletang Pinoy. Kasama sa mga nanalo ng gold medal si Princess Hani Arbilon sa kategorya ng triathlete individual juniors. Gintong medalya rin ang inuwi ng Team Philippines sa biathlete junior team category na kinabibilangan nina Juliana Shane Sevilla, Shara May Aranzado at Princess Hani Arbilon. Panalo naman ng silver medal sina Shira May Aranzado at Samuel Herman para sa biathlete Mixed Relay Seniors. Nakakuha rin ng silver medal sina Shira May Aranzado para sa Triathlete Individual Juniors category at Joseph Anthony Godbout para sa Boys Triathlete Individual Under 17. Samantala, may 2 bronze medals din na napanalunan ang Team Philippines. Nakuha ito ni Juliana Shane Sevilla at Samuel German sa kategorya ng Triathlete Mixed Relay Seniors at Shira May Aranzado para sa Biathlete Junior Women's Individuals. Ang tagumpay na ito ay patunay lamang na angat ang galing ng Pinoy sa anumang larangan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Unang Pedro, Kapitulo 5, Versikulo 5 na nagsasabi, "Gayon din naman, kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay mangagbigtis ng kapakumbabaan na kayo-kayo'y maglingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga panalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa.
UNTV C News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.